Paano nga ba magpataas ng ratings kay Lalamove? Kanina pa po tayo nag-aabang alas 6 pero ngayon lang po tayo nakakuha. Struggle po talaga tayo na makakuha ng booking. Nakailang araw po tayong babiyahe kaso hindi po tayo makakuha ng booking. Si Dasma to Indang to. Medyo malayo-layo to. Munti ka na. Sapa. May oras po ba to? Ano oras po? 11 po. Late na po. 11. Kaya mas tawag ko na daw sa inyo kung nasa na kayo kasi di po nag-update yung update. Sabi ko, wala, ang tagal pa ni Kuya. Oo kasi Late na buka talaga yun. 10:45 eh sabi kailangan daw makarating na 11. Sabi ko kay ate, hindi ko kaya. Mas sobrang layo. Sige po, salamat po. Wala yung pangalan mo, ito lang. Tagal po po. Uy, may aksidente rito. Nakaw, yupe. Grabe. Good day mga kabiwan mo to. For today's vlog is Lalamove tayo. Actually papunta na tayo dun sa may ating first booking. Nakakuha na tayo ng ating first booking of the day. Anong oras na? 10:25 na po. Kanina pa po tayo nag-aabang alas 6 pero ngayon lang po tayo nakakuha. Habang pinipick up ko tong aking first order, ang gagawin natin ay pag-uusapan natin yung paano nga ba magpataas ng ratings kay Lalamove. Kasi kung napanood nyo yung nakaraang video ko, struggle po talaga tayo na makakuha ng booking. Nakailang araw po tayong babiyahe kaso hindi po tayo makakuha ng booking. Hindi naman sa hindi tayo makakuha ng booking, is nakakakuha tayo pag yung mga tira-tira na lang at walang mga kumukuha ng ibang rider. Wala tayong nakakasabay na rider na kumukuha dun sa may matching. So hindi tayo makakuha pag may mga kasabay tayo na rider na gusto rin kumuha nung booking na yun. Pero ngayon at least nakachamba tayo at nakakuha tayo ng booking natin. Si Dasma to Indang to. Medyo malayo-layo to pero munti ka na. Pero credit wallet to, hindi siya cash. And sabi ng papagas muna tayo. Bali 6.5 kilometers ang layo natin sa pick up point, and naka-chat ko na rin yung customer natin. Kung nalayuan nga siya, kailangan daw natin may deliver to lunch time kasi mga pagkain daw to, tanghalian daw to nung di ko alam kung sino, pero didiretso natin to. Yun nga no mga kabiwan mo to, nagkakaroon tayo ng struggle sa pagkuha ng booking, kaya ngayon na lang ulit tayo nakabiyahe. Sayang day off pa naman. Panoorin nyo na lang video ko nung nakaraan para makita nyo yung mga hinanayin ko. And nagpa-full tank na tayo para dire-diretso na yung biyahe natin kasi malayo-layo to. Kinuha na rin natin kahit wallet kasi kailangan ko rin ng top up eh. Mga kabiwan mo to, pag-usapan din natin kung ano ba yung nagiging dahilan bakit nahihirapan tayo kumuha ng booking kahit tayo yung pinakamalapit na rider, pero nahihirapan pa rin tayo kumuha ng booking. So masasabi ko na tayo yung pinakamalapit kasi nga yung mga 1 kilometer na booking hindi ko rin makuha. At least ngayon nakakuha tayo. So titignan ko yung note ko kung ano yung pag-uusapan natin. So unang-una mga kabiwan mo to, ang dahilan kung bakit siguro, eto hindi ako sigurado pero siguraduhin natin. Hindi, ito talaga yung nagiging cause kung bakit nahihirapan tayo kumuha ng booking sa account ko. So sa experience ko po yun is cancel booking syempre. Dapat is hindi po tayo magka-cancel ng booking natin. Hanggat maaari, wag na wag po tayo magka-cancel ng booking natin. Malaking epekto po to sa ating account. Salamat! Nakabukas daw yung bag ko. Salamat, shoutout sa'yo ate. Wag na wag po tayo magka-cancel hanggat maaari kasi po malaki po epekto nito sa ating account, sa ating Lalamove apps. Once na habitual po tayo nagka-cancel ng orders o palagi tayo nagka-cancel ng orders natin, ang mangyayari po niyan, sa susunod na kumuha po tayo ng orders, mas ipa-priority na ni Lalamove yung mga rider na hindi nagka-cancel ng booking. Yun po yung talagang katotohanan doon. Kaya hanggat maaari po,
wag po tayo magka-cancel ng booking. And then next po is syempre maraming malalakas na rider. Once na nakipagsabayan po tayo dun sa mga malalakas na rider, mahihirapan din po tayo makakuha ng booking pag sila yung mga nakasabay natin dun sa may matching. Yung mga rider na malalakas, sila po yung mga regular rider na araw-araw bumabiyahe. Kaya malalakas po yung account nila at regular po silang nabiyahe. At syempre magaganda rin yung record nila sa delivery. Grabe yung traffic. Kaya isa po yon sa mga nagiging dahilan kaya nahihirapan tayo kumuha ng booking natin doon sa mga malalakas na rider. And susunod, yung ating pangatlo po is pag nare-report po yung ating account o pag nare-report po tayo ng mga client sa pagdi-deliver natin, kahit naman minsan maganda yung service natin sa kanila, alam mo na may mga pasaway din na client na nare-report pa rin tayo kahit na maganda yung service natin. Hanggat maaari, maging polite tayo sa customer, maging accommodating tayo, marespeto tayo. Although kahit bad trip tayo sa customer, hindi na maiwasan yun. Huwag na tayo makipagtalo, huwag na tayo mga tuwiran, para rin sa rating natin yun, para rin naman sa atin yun. Pakita nyo sa kanila na good service po tayo. Sumunod po is syempre bihira po tayo na biyahe. Pag bihira po tayo na biyahe, yung rating po natin is hindi naman siya nababawasan minsan pag hindi tayo na biyahe. Nangyayari minsan yun sa cancel, pero syempre mas maraming regular na bumabiyahe sa atin, mas nauungusan nila tayo sa rating natin. Sila yung nagiging priority doon pagka bihira tayo na biyahe. And then ngayon, pag-uusapan na natin kung paano natin papataasin ang rating natin, yung diskarte na pwede natin gawin para mapataas ang booking natin. Unang-una sa lahat, kailangan po natin kumuha ng maraming booking, as in marami po talaga, kasi hindi ko po alam kung gaano kadami, pero kailangan po natin maging consistent sa pagkuha ng mga booking para mapataas po natin ang ating ratings kay Lalamove. Mas marami, mas maganda po. Pangalawa, kadugtong po nun, para po tayo makakuha ng maraming booking is mas i-priority nyo po yung mga short ride, yung mga 5 kilometers lang po, mga halagang 50 pesos, although lugi tayo pero wala po tayo magagawa kasi kailangan natin kumuha ng maraming booking. So hindi po natin makukuha yun, hindi natin ma-achieve yung pagka mga long ride ang kinukuha natin, and then matagal po tayong makakuha ng another susunod na booking. Hindi katulad pag short ride is malapitan lang po, drop, pick up, drop lang tayo, pick up, drop lang po ang mangyayari sa atin. So sa maiksing oras, makakarami po tayo ng booking natin, mas mataas o mas mabilis yung chance ay makapagpaangat po tayo ng ating ratings. Sumunod po is syempre kailangan po natin maging polite sa customer, kailangan natin ng good service po para hindi po tayo gaya niyan mai-report nga po ng mga customer sa pagdi-deliver natin. Sabi ko nga kanina, nagiging cost po ang pagre-report ng customer dahil service din po natin, although kahit na minsan ayos naman yung service natin is nai-report pa rin tayo. Panatilihin lang natin maayos yung ating serbisyo para hindi po tayo mai-report ng customer. Tapos sumunod, yun nga, cancel. Isa sa mga big factor po yan, yung pagka-cancel po ng booking. Huwag po tayo magka-cancel ng booking kahit po anong mangyari. Kung kinakailangan po, kahit lugi po tayo, once na nakuha nyo na po yan, wag nyo na pong kakancelin kasi po malaki po epekto po niyan sa mga account natin. Ayun mga Kabiwan Moto, tinatawagan na tayo ng pick up natin kasi sabi ko nga malayo yung pick up natin, pero pinaliwanag ko naman sa customer na malayo po yung pick up natin. Kaya sabi naman niya okay lang, pero sana umabot po tong delivery natin kasi hinihintay nila to dun. Update ko na lang kayo mga Kabiwan Moto pagka nandun na tayo. Nagmamadali po kasi yung customer natin. Hello ma'am. Hello po. Ma'am, nandito na po ako sa gate. Sa gate na po. Sige po. Apo. Sensya na po. Anong pangalan niyo ma'am? Okay po. Okay. Iwan ka na lang. Sige, salamat. Saan ba to? Diretso lang, no? Okay, salamat boss. Ayun, dito tayo sa Orchard kumuha ng booking natin. Tinawagan na tayo ng customer din sa gate kasi nga kailangan to ng lunch time. Walanganin to. Ang daming pasikot-sikot dito mga Kabiwan mo to. O nga ito na yata. Malaking bahay na to. Ito pa. Picturean ko lang ma'am ha. Okay na po. Ma'am, may oras po ba to? Opo. Ano oras po? 11 po. Late na po yun. 11. Opo. Kaya mas tawag ko na tawag sa inyo kung nasa na kayo kasi di po nag-update yung update. Sabi ko, wala, ang tagal pa ni kuya. Oo kasi Opo, late na po ka talaga yan eh. sige ma'am, didiretso ko na po. Okay, diretso na po. Apa. Sensya na ma'am, layo ko kasi. Salamat po. Isang oras biyahe ma'am. Ito. Wala pong kumukuha ng booking nyo? Hindi po, yung kayo po yung walang kumuha. Pagka ano ko, nakakuha nyo na po agad eh. Okay po, salamat. Diretso na lang. Diretso ko na lang ma'am. Diyan lang po ako.
Sige po, salamat. Pagkaano ma'am, pa-rate na lang po ako. Okay, salamat. Tawagan na lang po yung number nung receiver. Sige ma'am. Pakisabi na rin ma'am, on the way na ako. Salamat. Ayun mga kabiwan mo to, on the way na tayo. So babiyahe tayo ng 36 kilometers. Medyo malayo to mga kabiwan mo to. 285 to mga kabiwan mo to. At para sa akin okay na rin, 30, 150. Okay, panalo tayo dito sa booking na to. Paid by Lala po to. Ibig sabihin sa wallet po natin papasok to. And minamadali tayo ng customer. Dediretso natin to mga kabiwan mo to. Unang-una pagkain to. Dapat po 11 daw po nandoon na. Pero late siguro yung booking nila, kaya no choice tayo. Hindi naman natin to pwedeng dali ng 11 doon, napaka-imposible. 10:52 na po, alas 12 pa po ang dating neto doon. Aware naman sila doon, magdadagdag na lang daw si ma'am. So panalo tong booking natin na to. So dito tayo lalabas, kukunin natin ang ating ID. Doon tayo pinapadaan pero hindi pwede kasi nandito yung ID natin. So bali abutin tayo mga kabiwan mo to ng alas 12, possible alas 12 nandoon tayo. Depende sa traffic yun mga kabiwan mo to ha. Boss ID boss, Lalamove po. Balik tayo din sa ating topic. Kung nakita nyo kanina o kung narinig nyo kanina is every time na kukuha kayo ng booking, alamin nyo po kung sino po ang nag-book, and then after nyo po malaman kung sino po yung nag-book, at magpaparate po kayo. Yun po, importante po yun, magparate po kayo. Kaya kailangan po natin na good service po tayo kasi kailangan po natin magparate sa mga CS. So yun lang naman yun. Yun po yung mga dapat natin gawin at iwasan para tumaas ang ating ratings. Ganun ang gagawin natin. Pero dahil nakakuha tayo ng long ride, kukunin natin syempre kasi kanina pa po talaga ako kumukuha ng long ride alas 6, and then ngayon lang ho ako na sinuwerte. Tingin ko may dahilan bakit natin nakakuha to. Actually maganda yung pair niya, kaya dinerecho natin. Samahan nyo na lang din po ako sa ating pag-deliver. Medyo malayo-layo po to, nasa 34 kilometers po to in total. So babiyahe tayo ng 1 oras at 4 na minuto. So balikan ko kayo pag nandoon na tayo o pag malapit na tayo dun sa ating drop off. So ngayon magpo-focus muna tayo ng pagdadrive natin dahil kailangan natin ito ma-deliver. Yan, malapit na tayo mga kabiwan mo to. At nag-Fast and the Furious tayo. Anlipigang ginawa natin. Grabe, para lang maihabol to. So 11:43 na. So wala pa naman 1 oras tayo na biyahe. Ang estimated time ni Lalamove is 1 hour and 10 minutes. Pero siguro nakaka 40 minutes pa lang tayo. Sana maaga-aga nating may deliver to para mabigyan tayo ng tip ni ma'am. Paspas kung paspas, tagal ko nang hindi nakapag-drive ng ganun. Pero syempre hindi ko na binidyo. Pero pumaspas tayo. Kung ayaw nyo maniwala, edi wag. Kasi ito 11:44 na. 12:10 ang estimated ni Lalamove So maaga-aga pa tayo. Dito tayo sa Kabsu, magkabiwan mo. So papasok tayo na Indang proper. Traffic sa Indang proper. Yan, traffic talaga dito. Yan, singit-singit lang tayo. Nako, barado ron. Mayroong bus. Uy, ang haba. Napaspasan nga natin. Sa traffic tayo masisira, mga kabiwan mo to. Grabe mga kabiwan mo to. Ang layo pa pala nito. 11 minutes pa. Lumapong daw. Nadaanan natin dito yung mga farm. Wow, road trip. Wah, rubada. Boss, kiss boss. Doon ba yung papunta Lumapong? Lumampong? Dito pa? Okay, salamat. Ayun, tama naman. Lumampong pala. Ayun, kurbada tayo. Road trip muna tayo. Kaya gusto ko nag-roll long ride di ko maiinip. Malayo lang talaga. Oy, kurbada ta. Kurbada na, paakyat pa. Buti lang nakakondisyon ng motor ko. Nagpalit na ako ng kadena tsaka change oil. Uy, kurbada no? Ayan, 3.8 kilometers pa mga kabiwa mo do. Grabe layo. 36 kilometers, kaya pala 36 kilometers. Pero hindi pa rin ako lugi rito. Tapos kung magdadagdag pa si ma'am, at hindi na magdagdag si ma'am dito sulit na to panalo naman ako rito. 36, so sumasama mo lang yun ng 180. Ganun lang rate nun pero 280 to panalo pa rin to mga kabiwan mo to.
Tapos pagka nakuha natin to, nakuha niya na yung ating gas. Nagpagas tayo 150, and then yung top up natin 50 lang naman kasi top up natin and then may top up na tayo. Yung mga susunod na booking natin, malinis na sa atin na yun, take home na natin lahat yun. And yung 286 na yun, okay na yun. And then kung may sumobra si ma'am, kung magpasobra man si ma'am sa akin, take home ko na yun. 2.4 kilometers pa. Makakuha pa kaya akong booking dito palabas? May booking pa kaya rito? Mukhang malabo na. Sana makakuha ako Dasma. Nakapasabak ang motor ko, bagong chainsaw, bagong kadena. Diretso. Ano ba meron dito? Fiesta ba to? Piña Festival. Piña Festival ba? Ay, Piña Festival Raul, dental lang pala ng pinya yun. Grabe, biglang uminit kanina lamig wala pa naman tayong tubig may lalagyanan tayong tubig, wala naman tayong tubig, nakalimutan ko lagyan. Fiesta nga rito, Fiesta Indang, Barangay Lumampong, Balagbag. Tawagan natin yung customer. Eto po sir. Ayan ako natapon yata sa bawah. Natapon nga yata ako. Ang layo ho pala. Malayo. Ang layo. Binuko sa akin. Nakuha ko po doon is 10:45. Sabi kailangan daw makarit ng 11. Sabi ko kay ate, hindi ko kaya. Sobrang layo. Sige po. Salamat po. Picturean dyan. Pipicturean ko na lang po yung ano. Para ano. Kasi wala akong signal. Kuya, banggas mo. Ay, thank you sir Thank you po. Picturean ko sir. Kasi wala signal Saka ba uwi? Dasma pa po, taga Dasma po. Fiesta ho ba rito? Wala akong signal. Sir, dito na po ako. Salamat po. Thank you po. Walang signal bas Hindi ko mapicturean. Ayan mga kabiwan mo to, binigyan tayo ng tip ni sir na 100. So panalo na tayo dun. Picturean na lang natin ang harap kasi okay na. Walang signal dito. Confirm delivery. Ayan, na-drop ko na mga kabiwan mo to. Labas tayo dito at walang signal. Hanap tayo. So, binigyan tayo ng 100 ni sir. Pumapatak na ang booking natin is 386. So, halaga ng booking natin. Kung magdadagdag pa si ma'am, okay lang din. So, alis tayo dito. Titignan natin kung may makukuha tayo pa silang. O, paalabas dito. Wala tayong makukuha rito. Ayun mga kabiwan mo to, huminto muna tayo dito. Nagabang tayo ng booking, pero parang walang booking dito. Pero bago yan, magsha-shoutout muna tayo. Ayun, shoutout muna tayo kay Christian Melgar 3693. Sabi niya sa akin, pataas ka muna ng ratings Paps, marami kasing rider sila Lalamove malakas account. Ayun ang sabi niya sa akin. And then si paring Jason Jimenez, so shoutout ko ulit yung kumpare ko. Magsawa ka pre sa pag-shoutout ko sa iyo. Tsaka si Roderick Arandid. Ayan, nagpapaturo siya ng idol, turuan nyo akong maglalamove. Ayan. Tapos ayun, shoutout tayo kay Suki. Shoutout idol. Yan. Ang sabi niya shoutout sa idol, taga Dasmal lang din daw siya. Napapanood kita. Sabi niya sa akin, taga Dasma lang din ako, idol. Nung napanood kita, di na ako lumuluwas ng Manila, Cavite area na lang din ng route ko. Kaya naman, kumikita sideline habang nag-aaral. Tamang diskarte lang kailangan at pasensya. Ride safe, idol. More video. Yon. Si Suki 1738. Tsaka si Owen Santos, sabi niya, idol. Ayun, tungkol naman to sa scam booking, sabi niya. So shoutout sa'yo, Owen Santos. Tapos kay Ray Santos, yung pa-shoutout, bro. Lalamove din from Quezon City. Yon, maraming salamat Paps. Maraming sa suporta ninyo. Ayan, indang to indang, sana makuha natin 3 kilometers. Ayun, di natin nakuha. Ayan, no. Don't give up, keep trying. Ayan. So yun mga kabiwan mo to, meron tayong nakausap dito na rider. Ratings niya is excellent. Sabi niya sa akin, yun nga ang problema, dapat daw magpataas ako ng rating ko. Ang gawin ko daw, malapitan lang muna yung mga halagang 54, yung mga tinatawag natin na gurame. Yun daw yung munang priority ko para pagkakasaan ako mapunta. Kaya pag holiday makakasabay ako. Kaya habang naghihintay tayo ng booking mga kabiwan mo to, balikan ko kaya at magcha-charge lang tayo ng GoPro natin. Ayan mga kabiwan mo to, may na-pick up na tayo. Bali indang to indang lang to, malapit lang to, 4.8 kilometers lang yung pick up natin. Although malayo pa rin, pero ang drop nito indang lang din. So kinuha na natin kasi para makalabas tayo rito kasi medyo liblib doon. Baka mamaya doon sa town proper yon, at least doon medyo mas madali makakuha ng booking at may signal. Dito kasi halos wala ng signal. Tignan nyo naman yung daan dito.
Ay no, mabuhay. Mga kabihon mo to, may nakausap akong rider nga pala kanina ron. Excellence daw yung ratings niya. Ang ginawa niya daw is puro malalapitan lang kinuha niya para magpaparate siya ng magpaparate dun sa may customer. Para mas mabilis daw yung rating niya. Hindi katulad daw kasi pag malayuan, matagal daw yung madagdagan. Pero pag yung malapitan daw tapos nire-rate ka pa ng customer, mabilis daw madagdag. Kaya ganun yung discarding gagawin natin next time. So nagkataon lang na may long ride tayo ngayon, nakuha natin. So hindi ko rin naasahan na makukuha ko tong booking na to doon sa last drop off natin. Tapos bali ito na yung pangalawang booking natin. Yan mga kabiwan mo to. Di na tayo sa pick up. Sir. Ito lang sir. Turong ko lang sir. Okay na po. Doon ang bayad nito sir no? Doon na. Salamat po. Na pick up na natin. Para lang tayong nag-grab nito. Para tayo nag-grab. Bali 5 minutes mga kabiwan mo to and 1.7 kilometers. Actually 1.8 kilometers simula dun sa pick up point. At malapit lang to. Kinuha lang natin itong booking na to. Yun nga dahil para makalabas lang tayo dito. Ayan, na-deliver na natin mga kabiwan mo to. Drop na lang natin to. Thank you po sir. Ayan mga kabiwan mo to, nakakuha tayo ng ating pangatlong booking or kilometers ang layo natin dito sa may pinagtambayan natin. Di papunta siyang Tagaytay. Doon na tayo gagabi sa Tagaytay nito. Sana ma-double booking natin. Yun nga mga kabiwan mo to, alanganin talaga yung account natin. Kasi ang hirap na hirap po ako makakuha ng booking. Siguro maganda talaga nito is magpalakas muna ako ng account sa malalapit para pag nag long ride ako, hindi na ako mahirapan. Kasi ang tagal ko naghihintay. Ganun na lang siguro gagawin natin next time na babiyahe tayo. Pero syempre pag may long ride pa rin tayo, di ba? Matigas ang ulo natin eh. Hindi, sayang din naman kasi yung mga long ride eh. Baka sakali lang naman tayo eh. Opo, kasi naman po. Ganyan din kinuha eh. Sige po. Picture ko lang ma'am. 118 lang ma'am. Okay na po to? Salamat po. Ayun mga kabiwan mo to. Ito lang yung pipikrin natin. Coat. Wala nang magiging problema dito. Bali ang fare natin dito mga kabiwan mo to 118 lang. Pero binigyan tayo ng 150. So yun, may tip na naman tayo mga kabiwan mo to. And salamat doon sa mga client natin na nagbibigay ng tip. Maraming salamat. And malaking tulong po sa amin yan. Doon sa mga nakakaintindi sa mga rider. Yan, dito natin ilagay. Ayan, okay na yan. Titignan natin kung masasabayan natin to mga kabiwan mo to. Kaso napakatumal ng booking dito. Tsaka grabe yung account ko. Hirap na hirap kumuha ng booking. Pero diretso na natin to kasi gagabi na rin ang ako eh. Pinapauwi na ako ng anak ko. Mga kabiwan mo to, ang fare nito is 118 pero binigyan tayo ng 150 ni client. Babiyahe tayo ng 29 minutes at ang distance nito is 15 kilometers simula rito sa Indang papuntang Tagaytay. Pangatlong booking pa lang natin to mga kabiwan mo to at lumabas tayo ng 11. 4 na, 4:06 na. Nasa 5 hours na tayo bumabiyahe mga kabiwan mo to. Nakakatatlong booking pa lang tayo. Okay naman yung flow kanina. Natatagalan lang tayo kasi mga kabiwan mo to may mga booking tayong hindi makuha. Yun ang nagiging problema natin. Bahala na. Mukhang inarkila nung pick up to. Tapos susoli na siguro to. Excuse po. Tao po. Ma'am, pinapadala dito? Wait lang po. Galing Alfonso yan ma'am eh. Wala yung pangalan ma'am. Ito lang. Taga Alfonso po. Salamat po. Ayun, okay na. Deliver na natin. Deliver na natin ang ating pangatlong booking. So tambay muna tayo saglit dito. Papahinga lang ako. Pagod na ako eh. Nasa Tagaytay na tayo. Wala tayong makuha dito sa Tagaytay. Pero malamig. At parang uulan dito. Maghihintay na lang tayo ng booking on the way. Pababa ng Dasma. Kung walang makuha, okay lang. Pauwi na rin naman ako. Kailangan ko na kasi umuwi. Kasi pinapauwi na ako ng mga anak ko. Bakit daw kasi ako bumiyahe? Day off ko naman daw. Ayun, sinubukan ko lang na bumiyahe ngayong day off ko. At ayun nga, medyo struggle tayo sa pagkuha ng booking. Mas mahirap pala pagka nag long ride ka tapos mahina yung account mo. Hindi ka makakuha ng booking, hindi ka makaalis sa pwesto mo. Kaya pag-iisipan ko baka gagawin ko na ito, puro short ride muna hanggang tumaas yung ratings natin. Kasi yung mga nakausap kong mga rider, puro excellence yung rating nila, tsaka mga regular rider yun eh. Tayo kasi sideline lang tayo, kaya mababa lang ratings natin. Nahihirapan tayo makipagsabayan kahit magpa-taas lang tayo ng konting-konti lang. Para pagdating dito sa mga gantong long ride, hindi tayo hirap talaga tayo sa pagkuha ng booking eh.
Okay na rin yun, at least naka-3 booking tayo. Maganda naman yung rate ng mga booking natin. Tapos lahat may tip. Hindi na masama. Ayun nga lang, parang break even lang tayo. Kumita naman tayo kahit maliit lang. Uy, may aksidente rito. Nakaw, yupe. Grabe. Grabe yun. May nakita akong dasma. Kausyoso ko kasi dun sa ano eh. Ayan, mga kabiwan mo to. Ang dami nang lumabas. Hindi ako makakuha kahit isa. Dito muna tayo tambay. Kailangan natin makakuha ng booking. Sayang. Uwi na talaga tayo. Kung may makuha man tayong booking is hindi na natin may document yon kasi palobat na rin ang GoPro natin. Medyo hirap nga tayo kumuha ng booking. Mas mahirap pa lalo na nasa malayo tayong lugar. Siguro ang pinakamaganda is magpalakas muna tayo ng booking o kaya puro short ride muna kukunin natin para kung sakaling hindi tayo makakuha ng booking, hindi malayo yung uuwian natin. Kasi dito isipin mo nasa Tagaytay ako. Ang daming lumabas na booking dito sa Tagaytay pero wala akong makakuha. Nahihirapan ako kumuha ng mga booking dito. Kasi dito sa Tagaytay malalakas din talaga account ng mga rider dito. And yung mga nakausap ko naman na rider is ganun din yung mga sinasabi nila na yun nga, may meron akong nakausap kanina, ang rate niya is excellence. Kaya mabilis silang makakuha ng booking, lalo na yung nakasabay ko kanina sa may Indang. So wala tayong laban. Yun ang pinaka maganda. And doon sa mga nagko-comment sa last video ko, magpalakas daw muna ako ng account ko o magpataas muna ako ng ratings ko. And yung 3 booking naman natin ngayong araw na to, lahat sila nirate naman ako ng 5 star. So maraming salamat sa kanila. And bigay sila ng tips sa akin. Lamig dito sa Tagaytay. Kahit break even lang yung kinita natin ngayong araw na to is okay lang. Ganun talaga, bawi tayo next time. At least meron na tayong top up. Nasa 300 na yung top up natin dahil nakakuha tayo ng Lala wallet. Pumasok yung sa cash wallet natin, yung kaninang delivery natin ng 200 plus. Siguro mga kabiwan mo to, sa susunod na vlog natin is puro short ride naman. Magta-try tayo ng short ride. Although hindi talaga tayo kumukuha ng short ride, pero gagawin natin yon para tumaas lang ang ratings natin. Kahit alam natin lugi, tira lang na tira yung mga gurami. Kunin na natin yon kahit di tayo kumita. Marami naman tayong top up sa ngayon eh. Kung nakaabot kayo sa dulo ng ating video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. So hanggang dito na lang mga ka-B1 Moto. Pray before you ride. Ride safe. God bless. B1 Moto out. Woo! Ganda. Bye-bye. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild, never sleep, never stop, Circle. as we shout from